Ito yung mga dahilan mga tol kung bakit hindi dapat mangialam ang ating sandatahang lakas, ang ating mga nasa PCG, mga kapulisan sa usaping politika. Kasi meron silang ibang kinahaharap na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Mga tol, ano yon? Yung pagtatanggol sa ating soberanya. Tulad na lamang ngayon ang ating panonoorin mga kapatid. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Eto sabi mga tol sa balitang ating panonoorin ngayon mula rito sa UNTV News. No, 30 barko ng Chinese Coast Guard at PLA Navy ang na-monitor sa iba't ibang bahagi o lugar dito sa West Philippine Sea. Gusto ko lang ulit linawin, gusto ko lang ulit i-emphasize sa inyong lahat mga tol, ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone. Tinatawag natin siyang West Philippine Sea para ma-distinguish natin kung ano yung tinutukoy natin, no? Etong bahagi na to ng dagat ay hindi natin inimbento yan. Yan ay defined by UNCLOS. Though yung pangalan, inimbento natin, syempre tulad na lamang ng pagpapangalan sa atin ng ating mga magulang, yan ay inimbento nila. Pero etong West Philippine Sea o etong 200 nautical miles exclusive economic zone mga tol ay kinakatigan ng batas yan. Meron tayong jurisdiction dyan, meron tayong karapatan dyan, kaya dapat natin ipaglaban yan at dyan dapat mag-focus ang ating mga otoridad, ating sandatahan kung paano dedepensahan yan. Kasi biruin mo mga tolo, tignan mo, 30 mga barko ng Chinese Coast Guard at PLA Navy ang na-monitor sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Dapat tayo lang ang nandiyan dyan kasi nga exclusive economic zone. Diba? So ngayon mga kapatid, eto ang pag-uusapan natin. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. Pero bago yan, syempre, sana hindi ka nakakalimot, baka hindi ka pa kasi nakakapag-subscribe, subscribe ka muna rito sa ating channel. At syempre, kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan mag-follow, di ba? So halika mga kapatid, samahan ninyo ako. Nasa 30 barko ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China ang patuloy na namomonitor ng Philippine Navy sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea. Take note mga tol nanalo tayo arbitral ruling 2016 arbitral award 2016. 9 years ago mga kapatid o 9 years na ang nakakalipas. Pero tignan mo naman, malaya na ba tayo? Nakuha na ba natin yung tagumpay? Nanalo tayo sa papel lang. Diba? Ang problema, walang international police o walang law enforcement na pwede sanang magpatupad nung hatol na yun ng korte. Wala sarili nating diskarte yun mga tol. Sarili natin. Ngayon, kung mahina ang Pilipinas dahil sa korupsyon na rin, syempre napakalaking factor nun, mananatili tayong ganito. Hindi natin sila kayang palagan, hindi natin sila kayang labanan. So ang gagawin natin, hihingi tayo ngayon ng tulong sa ibang mga bansa. Ang problema mga tol, kapwa natin Pilipino, yung iba, opisyal pa man din, kinokontra naman nila yung tungkol sa mga bagay na ganun. Tapos gusto nila isali pa yung ating mga sundalo sa mga problema nila, di ba? Tuloy natin. Kabilang dito ang 4 na PLA Navy ship sa Baho de Masinloc at 8 Chinese Coast Guard vessel. Mayroon ring isang PLA Navy warship at 6 na Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal. Habang isang PLA Navy at 5 Chinese Coast Guard ship naman ang nasa Escoda Shoal. Ulitin ko mga tol at gusto ko lang ulit linawin sa pagkakataong to, wala tayong problema sa kalakaran, wala tayong problema sa trades, sa mga produkto, kalakalan mga kapatid, wala tayong problema dyan. So wag na nating idama yon kasi may mga naririnig tayo kung gusto nyong punahin ng Chinese, kung gusto nyong punahin ng China before you open your mouth, di ba? May narinig tayo ng ganon, di ba? Don't use any Chinese product, remove them all. Diba? Napakalaking mga tol napakalaking nakakainis lang So ang problema natin mga kapatid, yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea. Yun lang, wag na nating idamay. Kasi yung mga Chinese product, hindi naman yun bigay ng China. Binibili naman ng mga Pilipino yun. Buti nga bumibili tayo di ba? Hindi naman natin sila tinataboy as nation Hindi naman natin sila inaaway as nationality nila, hindi naman Wala tayong problema dun sa mga produkto nila, di ba? Ang problema natin mga tol, yung karapatan natin dito sa dagat.
Samantalang may 5 Chinese Coast Guard vessels sa Pag-asa Island. Ayon sa Philippine Navy, nawawala ang mga barko sa West Philippine Sea kapag mayroong sama ng panahon. syempre. Lalo na't inaasahang dadaan sa lugar ang bagyong Berbena. Oo naman, syempre. No question na dun. Kahit naman sino sigurong barko, iiwas ka talaga pag may paparating na bagyo. Most likely, it is not yet after the typhoon has passed. We expect these numbers will go down when the typhoon would hit the West Philippine Sea. Yes, ganun lang. We expect these numbers to go down probably by today or by tomorrow with the advent of the typhoon that will pass through the West Philippine Sea. Iligal ang pananatili sa lugar ng mga barko ng China dahil sakop ang mga bahura sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala namang naitalang agresibong aksyon ng Philippine Coast Guard mula sa mga barko ng China. Yes, we give emphasis to Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal, and Pag-asa. No untoward incident, no coercive and aggressive actions were monitored, but the illegal presence is still there. Patuloy naman ang isinasagawang pagpapatrolya ng mga barko ng Philippine Navy at air asset ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Tama yan. Dapat talaga nagpapatrol lang tayo. Dapat lagi nating namomonitor to. Dapat laging meron tayong video, documentation. Dapat meron tayong mga ganyan mga tol. Though wala silang ginagawang mga pangaharas ngayon. Good thing. Wala silang ginagawang pangaharas ngayon. Pero alam naman natin yan pabago-bago ng ginagawa yung mga yan. Minsan di tayo papansinin. Minsan todo-todo naman kung pansinin tayo. Pero eto lang ang malinaw mga tol Dapat wala sila dyan. Coast Guard sila Ano ba meaning ng coast o Coast Guard? Di ba dapat binabantayan nila yung mga coastal area nila, yung mga malalapit doon sa mga baybayin nila, di ba? Ang problema mga tol, 800 kilometer na yan mula sa kanila, napakalayo na nila. Di ba? At saka walang batas mga kapatid dito sa mundo, maliban na lang sa batas nila ang nagsasabing pag-aari nila yung kabuuan nitong South China Sea. At saka isa pa yung South China Sea, hindi naman sila ang nagpangalan yan 'Di ba? O tingnan nyo, i-search nyo saan nanggaling yung pangalang South China Sea o malalaman ninyo galing yan sa isang Portuguese mga tol. Para lang ma-distinguish nila na etong dagat na to is malapit dito sa China kasi daanan talaga yan mga tol. Pinangalan South China Sea. Total sila naman ang pinakamalaking bansa dyan. Diba? At sila na yung mga talagang nandiyan na matagal na panahon na. Pero hindi ibig sabihin nun, kanila yung dagat na yan. Yun ngayon dahilan diba? Ayon dito mismo kay maritime expert Ray Powell, ang dahilan ng UNCLOS mga tol is para pigilan ng mga bansa na katulad ng China na mangangkin na lang basta-basta ng mga bahagi nitong dagat. Kaya nga nagkaroon ng batas sa karagatan. Law of the sea. Diba? Batas sa dagat. Para hindi magkaroon ng mga conflict, hindi magkaroon ng pag-aaway-away o agawan ng mga bakod, agawan ng teritoryo, agawan ng lugar. 'Di ba? Nagkapirmahan o isa sila sa mga pumirma. 'Di ba? O ngayon ba't ayaw nilang irespeto 'yun? 'Yun ang malabo. Ryan Lacanlale, 'Di ba? Kaya mga kapatid, ulitin natin, 'di ba? Oo, meron tayong problema rito sa Pilipinas. Meron tayong kinakaharap na malaking iskandalo sa ating mga namumuno, sa ating mga namiminuno. Do meron silang mga ipinakita na mga naaresto na daw. Sino yung mga yun? Diba? Sino yung mga yun? Ang hinahanap namin yung mga big fish. Ang hinahanap namin yung talagang may mga kasalanan, hindi yung mga dilis lang. Ang daming problema nitong bansa mga tol. Sana naman yung mga mayroong personal agenda dyan, lalo-lalo na mga grupo, mga kulay na mga political party, wag nyo nang idama yung ating mga kasundaluhan. Meron din silang sariling hinaharap para din sa ating lahat yan. Kasi mga kapatid, pag sinakop ang ating teritoryo, kahit anong political party meron ka, damay ka. Diba? Maliban na lang kung yung political party mo talagang pro doon sa sasakop sa atin. Pero tanong, pahahalagahan kaya sila ng China? Siyempre, mismong pahahalagahan ng China, yung mismong mga kababayan nila. Hindi naman tayo mga Pilipino. Diba? Anyway mga kapatid, bilang Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.